Dadako na po tayo. Ngayon po'y Lunes na naman. Magandang tayo po ay para sa mga weekdays na ito, muli tayong mapagpala sa kanyang banal na salita. Okay, please understand. Gusto ko lang pong i-shout out ang aming mahal na si Ma'am Melda Claridades. Good ano po dyan, ma'am? Good ano po dyan? Alam ko nasa Australia po kayo. So, pagbati po sa inyo sa anumang oras po dyan. Ano po? So, ngayon po, ang ating pong magiging teksto ay ang Ephesians chapter 1, verses 7 to 14. And ang gusto ko pong i-share, what I would like to share this morning is the message I entitled, Secured in Christ. Secured in Christ. Ibig sabihin, safe and protected in Christ. Ligtas kay Kristo. Ephesians chapter 1, verses 7 to 14. Pakinggan po ninyo ang pagbasa ko po ng salita ng Panginoon. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him, in whom also we have obtained inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. Again, our message this morning, secured in Christ. Napakagandang sulat ni Apostol Pablo na kung saan kakakitaan po natin ng importanteng doktrina. Of course, lahat po ng teaching sa Bible importante. Pero meron po tayong mga masasabi nating doctrinal issues na kung saan po hindi po pwedeng magiging magkakaiba. May mga bagay po sa Bible na maaring sa mga preferences po natin, magkaiba-iba po tayo, pero meron pong mga certain topic or teaching sa Bible na hindi po pwedeng magkakaiba. Ang Bible po ay merong iisang interpretasyon. Nagagamit po natin kadalasan ay ang mga iba't ibang aplikasyon. As long na ang interpretation ay tama, wala tayong magiging problema sa application, sapagkat dapat ang application ay nakatungtong sa tamang interpretation. At wala pong dapat nag-i-interpret ng Bible sa kanyang sariling karunungan, sapagkat ang Biblia po ang nag-i-interpret sa kanyang sarili. We just need to expound it. We just need to dig deeper. We just need to somehow give time studying it. Yun po ang napakahalaga. At ngayon po ang ating pag-uusapan ay napakahalagang doktrina sa usapang Kristyanismo sapagkat kaligtasan po ang ating gustong bigyan ng pansin. If you are a genuine believer, I want you to know that you are secured in Christ. We believers are secured in Christ. Ang ibig sabihin po mga kapatid, meron po tayong dapat pangahawakan, meron tayong dapat biblical proofs na tayo po ay talagang secured in Christ. At kung hindi pa, mas maganda po na tayo po'y maniguro. Ito po ang pinakamagandang magagawa po ng bawat isang nakikinig po sa atin ngayon, na kung tayo po ay hindi pa nakasisiguro sa ating kaligtasan, ito po ang magandang pagkakataon to make sure and to secure your salvation. So, ating pong bibigyang pansin sa naisulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso,
na kung saan po mga kapatid, it is very important even sa mga tao, Kristiyano sa panahon natin ngayon, na ito po ay ating maintindihan, maging aware po tayo, ma-appreciate po natin because ang pinakamagandang kalagayan sa buhay na ito ay ang tayo po'y maging secure, mga kapatid. So, secured in Christ. Yan po ang ating pag-aaralan. Any moment, maaaring may mangyari po sa tao. Alam po natin yan. Hindi po yan para mapanakot tayo or sabihin po nating mapag-alala po natin ng mga tao. In fact, concerning death, alam naman po natin na ito po'y sure at maraming pagkakataon. It is sudden mga kapatid because life is too short and death is so sure. Mga kapatid, mga minamahal, magandang bagay po na sa buhay na ito, before anything else, ang una po nating isecure ay ang ating pong kaluluwa, ang ating pong kaligtasan. Muli po, lagit-lagi nasasabi po natin ito because I believe it is a very important reminder because the Bible says, the Lord Jesus Christ Himself said, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul?" It means to say, ang Panginoon mismo nagsasabi na talagang bago ang lahat, kaluluwa mo muna. Okay? Your soul above all. Higit sa lahat, yung kaluluwa po natin. Well, gusto ko pong pasimulan ng teaching na ito na ang ating pong bibigyang pansin is the very reason and the very purpose why our Lord Jesus Christ came to earth. Bakit po ba siya nagpunta dito sa sangkalupaan? Ano po ba talaga ang purpose niya? Malinaw po ang sagot sa Bible. Luke 19:10, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." And then, dapat ang bawat isa po ay magkaroon ng pagbibigay importansya rito. If the reason why our Lord Jesus Christ came is to save us, you better make sure of your salvation. Okay? At para po matiyak natin ang kaligtasan, kailangan po nating pakinggan kung ano po ang sinabi niya sa kanyang salita. Sinabi po niya sa kanyang salita, hindi iba-iba ang daan. Isa lang po ang daan. Siya lamang po ang daan. Jesus said unto him, John 14:6, "I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me." Ang pangaral po ni Apostle Peter ay napakaliwanag na wala raw pong kaligtasan sa kanino mang iba. Okay? Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. So, ibig sabihin po, ang tagapagligtas, isa lang. Ang daan, isa lang. Ang tagapamagitan, isa lang. At yan po ay ang ating Panginoong Hesukristo. At kung paano po tayo maliligtas, yan po ay sa pamagitan ng genuine, yung tunay na pananampalataya po sa Kanya. At ang kapahayagan po ng pananampalataya ay napapaloob o kinapapalooban ng tinatawag nating pagkilala ng kawalan natin ng kakayahan. Na tayo po aamin na wala po tayong magagawa sa ating sarili para tayo po maligtas. That we are all sinners, mga kapatid. And because mga makasalanan tayo, sa impyerno po tayo pupunta. Kaya kailangan ng kaligtasan kasi po may kapahamakan. At ang kapahamakan po ay ang apoy ng impyerno. Yun po ang maliwanag naman na sinasabi ni Apostol Pedro na hindi gusto ng Diyos na doon mapunta sa impyerno ang tao. At ako po, kumbinsido sa katotohanan that God is not willing that any should perish. Why? Sapagkat pinatunayan po yan ng pagbubuwis niya ng kanyang buhay. He gave Himself. He gave His life. Yan po'y matibay na masasabi po nating pruweba na talagang ayaw niyang mapahamak ang tao. At sa usapang kapahamakan, sino man ayaw mapahamak ng Panginoon? Kaya nga po, mga kapatid, mga minamahal, kilalanin natin yung pong 100% work of redemption of our Lord Jesus Christ na siya na po talaga ang gumawa para sa ating kaligtasan.
Kaya importante po, napakinggan niyo po ang mensaheng ito. Makasalanan ako, makasalanan ka, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, sa impyerno ko pupunta, sa impyerno ka pupunta, pero ayaw po ng Diyos na ako'y mapunta sa impyerno, ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapunta sa impyerno, at pinatunayan po niya ito na gumawa siya ng kanyang kaparaanan, sapagkat siya lamang po ang tanging daan, ibinigay po ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, ibinigay po ng anak ang kanyang buhay, siya po'y nagtigis ng dugo, siya po'y nagpakasakit, siya po'y nagpakahirap, siya po'y namatay, nalibing at muling nabuhay, at sino mang sa kanya'y mananampalataya, kikilala na siya lang talaga, ang ginawa lang niya ang makapagliligtas. Ang sabi ng Bible, siya po ay may buhay na walang hanggan. Malinaw na malinaw po na sinasabi that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, he shall be saved. Thou shalt be saved. Ikaw ay maliligtas. Ang sabi nga po mga kapatid, sa puso, yun po ang nagiging kapahigan. Ang sabi, for with the heart, man believeth unto righteousness, and with the mouth, confession is being made unto salvation. Kaya ang sabi ng verse number 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya po ang encouragement ko sa bawat isa sa atin, tiyakin po natin ang ating kaligtasan. Atin pong panampalatayanan ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang ginawa para po sa atin, para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, totoong ang kaligtasan po ay sa pananampalataya, pero ito po ipapahayag po natin sa pamagitan ng pag-amin sa harapan niya at pagkilala ng katotohanan ng makasalanan tayo, mapapahamang tayo at wala tayong magagawa. Kaya ang kailangan, yung ginawa po ng Panginoon, ang lubos nating panampalatayanan. At sa John 1:12, ang sabi po ng Bible, gagawin po natin ito sa pamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Malinaw na malinaw po yan. Hindi po aklat ito, Biblia po ito mga kapatid. But as many as receive Him. Tatanggapin mo siya. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kaya nga nun sulatan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa book of Colossians. Ang sabi po niya sa Colossians chapter 2 and verse number 6, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord. So walk ye in Him, rooted and built up in Him, established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Kaya hindi po natin pinagsasalungat yung pagtanggap at pananampalataya. Ang kaligtasan po, pananampalataya, at iyan po ay mahahayag sa pagtanggap mo sa Kanya, na yung ginawa niya, na siya mismo ang tagapagligtas. So, in-establish ko po ang doctrine of salvation, na tayo po ay ligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ang pananampalataya ay tunay, ang kaligtasan po ay tunay. Amen? Subalit kung tayo po ay professing lamang at hindi tunay sa ating pananampalataya, wala pong kaligtasan ayon sa itinuturo po ng Bible. Now, sa teksto po natin, malinaw po ang sinabi ng talata, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purpose in Himself. Mga kapatid, mga minamahal, in whom we have redemption through His blood. Tatlong bagay po ang gusto kong bigyang pansin sa message po natin, secured in Christ. Number 1, His sacrifice was complete. Ang sakripisyo po ng ating Panginoon, mga kapatid, kumpleto po yan. Diba? Malinaw na malinaw po yan sa turo po ng banal na kasulatan na ang kanya pong sakripisyo ay kumpleto. Ang sabi po, through His blood. Okay? It means to say, the cause of His sacrifice, His blood, yun po ay sapat, mga kapatid. Without shedding of blood, no remission. Di po ba? Kung wala pong pagtitigis ng dugo, walang kapatawaran. So, ang napakahalaga po ay ang dalisay, ang walang salang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito naman, dadaanan ko lamang po.
Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang dahilan kung bakit tayo po, we firmly believe in the virgin birth. Yes, the supernatural birth of our Lord Jesus Christ. Si Mary po, mother of Jesus in the flesh. So the Blessed Mary, siya po talaga ang ina ng ating Panginoong Jesucristo sa laman. Pero kahit na po siya ang mother ni Jesus in the flesh, pero clearly in the Bible, sa usapang aral mga kapatid, hindi po siya ipinanganak ni Maria dahil sa kanilang sexual intercourse ni Joseph. Kasi kapag ka po nangyari na si Jesus Christ sa kanyang manifestation in the flesh ay magiging bunga siya ng sexual intercourse ni Mary and Joseph, makikita natin na ang lalabas po, meron siyang sinful nature. But the Lord Jesus Christ was conceived by the Holy Ghost. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. So siya po ay nahayag sa laman. Hindi po siya masasabi nating tao sa kalagayan ng nagiging pagtatalik po ni Joseph at ni Mary. Ang pagtatalik po ni Joseph at ni Mary, nangyari po yan after the birth of our Lord Jesus Christ. At wala pong violation doon. Why? Kasi ang importante naman, maganap po yung prophecy at ang kalooban ng Diyos na dapat si Jesus Christ ipanganak ng isang birhen. And that is very definite, that's very sure that in the Bible, mga kapatid, hindi po nasipingan ni Joseph si Mary hanggang mailuwal po niya ang kanyang sanggol. At iyan po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung interesado po kayo, nasa Matthew chapter 1 and verse number 25 po yan. Sa last verse po, mga kapatid. And knew her not till she hath brought forth her firstborn son. So kaya for me, it is good na tiyakin po natin na si Jesus Christ ipinanganak ng birhen. Pero after nung birth ni Jesus Christ, nagsamang normal po si Mary at si Joseph. Kaya po mapapansin nyo po na may mga naging kapatid sa laman na hindi nyo po pwedeng sabihin mga spiritual na kapatid yan kasi sa record po ng John chapter 7, lumalabas po na itong mga kapatid niya, kung tutuusin, natitisod pa nga sa kanya. Hindi po nanampalataya sa kanya at first. Sa pag-aaral po, makikita nyo na yung conversion ng mga kapatid niya, lumalabas na after resurrection na lang po ng ating Panginoong Jesucristo. So kaya ko lang po ito binibigyan ng emphasis because what I would like to establish is the fact that Jesus Christ was born of a virgin. We firmly believe in the supernatural birth of our Lord Jesus Christ. Therefore, si Jesu Cristo po walang sinful nature. So kasi ang kailangan po talagang sinless. Ang ating Panginoon, sinless po siya. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4 and verse number 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So tiniyak po ng Bible na hindi po nagkasala at hindi po posibleng magkasala ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang tagapagligtas. Kaya nga ang sabi po ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso, in whom we have redemption through His blood. So the cause of sacrifice is the blood of our Lord Jesus Christ. And the coverage of His sacrifice is the forgiveness of sins. Yung pong kapatawaran ng ating pong mga kasalanan. Sapagkat nung panahon po ng Old Testament, alam natin na ang kanila pong pananampalataya ay kanilang ipinapahayag sa pamagitan ng pag-o-offer ng mga hayop na pinatitigis po ang dugo, mga kapatid. 'Di ba? Para makover yung kanilang kasalanan. Pero si Jesus Christ, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world, and the blood of our Lord Jesus Christ, hindi lang po magko-cover ng ating kasalanan, kundi ang maglilinis po ng ating kasalanan. Amen? Mga kapatid, His sacrifice was complete. Hindi na po natin kailangan mag-offer para sa ikalilinis ng ating kasalanan. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang dugo, yun po ang sakripisyo para sa kasalanan. At ang sabi po ng Hebrews chapter 10 and verse number 12, na matapos i-offer ito, yung sacrifice for sins forever. Diba? So, kumpleto po yan.
nung nahandoon po siya sa masasabi po nating pagkakabayubay sa krus, nung sinabi po niyang it is finished, so maliwanag po ng idea doon na ibigay na po ang kumpletong sakripisyo, naibigay na po ang kumpletong sakripisyo, nagawa na po, naihain na po ang kaisa-isang hain na makapaghuhugas, makapaglilinis ng kasalanan ng tao. Mga kapatid, importante po na iyan ay maintindihan ng lahat. The blood of our Lord Jesus Christ. So nakita natin, di po ba? The cause of sacrifice through His blood, mga kapatid. Yun po ang maliwanag na binanggit. Sinabi po sa atin ng ating pong tinatalakay ngayon. Di po ba? Na talata. Napakagandang bagay na pangahawakan po natin ng ating Panginoong Jesucristo sa usapang sakripisyo. Hindi biro ang naging halaga ng kanyang sakripisyo. And the coverage, forgiveness of sins, mga kapatid. At ang completion ng sacrifice, napakaliwanag. Ang naging halaga ay ang kanyang dugo, ang coverage, kapatawaran ng kasalanan, at ang kalubusan, the completion of His sacrifice, according to the riches of His grace. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, I hope na ito po'y ma-appreciate po natin according to the riches of His grace. Ang sabi po ng verse number 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Kaya dyan pa lang po, kompleto na. The cause of His sacrifice through His blood. The coverage, the forgiveness of sins. The completion of His sacrifice, according to the riches of His grace. So kaya mga kapatid, mga minamahal, we can say that we are secured in Christ because His sacrifice was complete. His salvation was certain. Yung kaligtasan po, hindi ba kasakali? Binigay na ang talagang pangtubos, ang pambayad. Tapos marami po hanggang ngayon magsasabing hindi masisiguro, hindi matitiyak. No! Sa security po natin sa ating Panginoong Jesucristo, ang salvation po natin, certain po yan. Hindi po baka maligtas ka. For whosoever shall call upon the name of the Lord, hindi po sinabing might be saved. Ang sabi po, shall be saved. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, ang tiniyak sa atin, ang ibinigay po sa atin, everlasting life. Huwag na po tayong makonfuse sa mga kung ano-ano pong mga debate ng ilan na kumukwestiyon sa ating pong doktrina. Kaya nga maganda po na meron tayong pastor, okay, shout out kay Pastor R.A. Puentes. So, at least, meron pong humaharap para ipakita ang maliwanag na turo ng banal na kasulatan, kaya nga tinawag na eternal life eh. Nagtataka po ako doon sa mga nagpipilit ng doktrina na nawawala ang salvation. Tapos para maipagtanggol yun, lalagay po sila ng maling concept na ang itinuturo daw natin, di baling magkasala ng magkasala, ligtas pa rin. Dahil naniniwala daw po tayo na once saved, always saved. Mali po yung kanilang inilalagay sa isip ng tao. Sabi ko nga po sa inyo, ang tunay na mangangaral ng Baptist, ito po ang isa sa katitisuran mo kapag ka nangaral tungkol sa kasalanan, kapag ka nang re-rebuke tungkol sa kasalanan. Paano po sasabihin na ang Baptist nagtuturo na kapag ka ikaw ay tumanggap na, kahit magkasala ka ng magkasala, madiin ang itinuturo po ng mga Baptist preachers na ang tunay na naligtas should not live in sin anymore. Hindi natin kailanman po pwedeng sabihin pagka ikaw ay nasay, perfecto ka na. Pinatawad ka na. Okay? At alam po natin na Biblia po ang nagsasabi. Naalala ko nga po, hindi ba? Sa 1 John chapter 2, kung tutusin, mananampalataya na po sinulatan, pero ano po ang sinabi? Hindi ba? Beloved, ang sabi niya, isinulat ko sa inyo, these things have I written unto you, that ye sin not. And if any man sin, you see? Kahit Kristiyano, posible pa rin. Makakakumit pa rin ng kasalanan. Pero hindi po pwedeng maging masaya sa kasalanan. Hindi po pwedeng magpapatuloy sa kasalanan.
To commit sin is still possible, but to live in sin, that is impossible. Kaya kapag ka totoong saved, may lungkot, may pagsisisi, meron pong konbiksyon sa kasalanan, hindi po kailanman nagturo ang Baptist na dahil ang belief natin, once saved, always saved, ang ibig sabihin na may lisensya ka na kapag ka-save ka, mabuhay ka na sa kasalanan o gumawa ka na ng gumawa ng mali, ng kasalanan, total ligtas ka na. Hindi po. Ang turo po ng Baptist, kung kaligtasan ng pag-uusapan, kaligtasan ay sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. Pag pinanampalatayanan mo yan, ang pangako buhay na walang hanggan, hindi ka na mapapahamak. John 10:27, 28, 29, hawak ka na ng anak, hawak ka na ng ama, walang makakaagaw sa iyo sa kamay ng ama, pero never nating tinuro na kapag ka naligtas ka na, okay na sa iyo, pwede ka na, lisensyado ka na magkasala ka. Ang ating pong itinuturo, shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Kaya alam po natin kailangang ituro na ang kaligtasan hindi nawawala kasi ang ginamit po ng Bible na salita, pag ikaw totoong nanampalataya, eternal life. Kailangan pa ba nating magpaka-theologian para maintindihan natin ang ibig sabihin ng eternal life? Di po ba? Yung po bang sinabi po niyang, and they shall never perish? Yung po bang salitang never, hindi pa ba natin naiintindihan yan? Na hindi at hindi kailan paman. Pagka totoong na save, hindi kailan paman. Yan po, hindi na mapapahamak. So, Panginoon po yan kasi maliwanag po na nahugasan po tayo ng dugo ng ating Panginoon. Ang naaapektuhan sa atin, pagka totoong save ka at nakagawa ka ng kasalanan, sa moment na nakagawa ka ng kasalanan, affected ang fellowship mo sa Panginoon. Pero yung relationship, hindi po mawawala po yan. So kaya pag sinabing eternal life, hindi na mapapahamak. Kaya nagtataka po ako na bakit nagpipilit pa na questionin po ang doktrina ng once saved, always saved. Eternal life na nga never perish na nga Wala na nga pong makakaagaw sa kamay ni Jesus Wala na nga pong makakaagaw sa kamay ng Ama. Paano pa po mapapahamak? Di po ba? So yung idea ngayon, ang problema talaga, hindi naman po yung doktrina. Ang problema, yung kalituhang dulot ng mga nagsasabing ligtas sila. Hindi po natin doktrina na pag sinabi mong ligtas ka, ligtas ka. Ang doktrina po natin, pag totoong nanampalataya ka, ligtas ka. Yung iba po nako-confuse sa mga nagsasabing ligtas sila. So kaya for me, yun ang dapat kinu-question, yun ang dapat suriin, yun ang dapat medyo pagdebatihan. Ligtas kaya talaga to? Hindi po yung ligtas pa rin ba siya? Diba? Ang dapat alamin natin, ligtas kaya talaga to? Kasi mga kapatid, di ba, napagbintangan pa nga po ako ng iba na ang turo ko daw may works. Dahil para daw maligtas ka, kailangan mong magbago. Ang pagbabago mo raw ang makapagliligtas sa iyo. Well, ang akin pong ipinupunto, pruweba, yung patibay, na kapag ka totoong ligtas, may sinasabi po ang Bible. Kaya nagbigay din po ako ng warning, di ba? Na meron po minsan, tuwan-tuwa tayo, pinakikinggan natin, ang gaganda ng mga sinasabi, pero wala na kayong Bibliyang naririnig, di po ba? Na hindi raw po ang Diyos ang nagbabago sa tao. Okay? Tapos ang logic, kung ang Diyos daw ang nagbabago sa tao, edi dapat daw nabago na ang lahat. Diyos daw ang dapat sisihin dahil kaya siya pala bumabago, ba't hindi niya binagong lahat? O, kita niyo po, yung concept na yon mga kapatid, hindi yung sasabihin at logic natin ang importante. Yung talata po ang pinangahawakan natin. Hindi po ba ang sabi ng Philippians chapter 2 and verse number 12? Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Pagdating ng 13 po, ng Philippians chapter 2, ano po ang sabi? For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Hindi likas ng tao, hindi ko kaya. Hindi ko kayang magpakabait sa sarili ko. Sandali, opo. Ilang linggo, opo. Pero yung talagang totoong pagbabago, hindi po natin magagawa yan. Gawa po ng Diyos yan. Kaya lang may will ang tao. Kaya kinakailangan po maipresent ng maayos po yan. Kaya ingat po kayo sa papakinggan po natin na wala naman talatang pinagbabatayan, parang talino na lang ng tao ang ginagamit. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Kinailangan pa na mapasa kay Kristo para maging bagong nilalang. Kung kaya ko naman palang magbago, hindi ko na kailangan po ang Panginoong Kristo. Tingnan niyo po, kung logic at logic lang. Diba?
sasabihin po, hindi raw ang Diyos ang bumabago. Dahil kung sasabihin daw nating Diyos ang bumabago, dapat daw po, di ba, Diyos ang sisihin sa mga hindi nagbago. Siya pala bumabago. Bakit hindi niya binago yung iba? Mali. Ang Diyos ang nagbabago ng tao. Kaya kapag totoong na kay Kristo, mga kapatid, ang manifestation nito, pagbabago. Amen? Kaya, lalo na sa mga members natin, sinasabihan ko po kayo, bilang pastor po ninyo, ingatan nyo po ang inyong mga pinakikinggan. Tapos, ang sipag-sipag nyo pa, share pa kayo ng share. Hindi nyo naman nakita sa Bible muna kung iyan po ba talaga biblical sa concept. So, mahalaga po, kung sino po yung pastor nyo, yun na lang po mga kapatid. Hindi ko kayo dapat masyadong, di ba, nagpapadala sa magagandang salitaan at presentation. Minsan, human logic na lang hindi na po biblical So, importante po yan. In the spirit of love, I am reminding everyone. Mga kapatid, His sacrifice was complete. His salvation was certain. Pag sinabi mong salvation, tiyak dapat. Kasi kung baka sakali, nakakatakot yan. Di po ba? At kung sa atin nakasalalay, lalo namang nakakatakot yan dahil hindi tayo pwedeng panghawakan. Okay? So mga kapatid, the cause of sacrifice, di ba? The cause of His sacrifice, yung kanyang blood. Yung coverage mga kapatid, forgiveness of sins. And then, yung pong masasabi nating completion, di po ba? Malinaw po yon until the day of redemption po yan. Napakaganda po na ito ay ating mabigyan ng pansin. Alright? So, His sacrifice was complete, His salvation was certain, and His seal was confirmed. Okay? Tayo po ay sinelyuhan, mga kapatid. Alright? Tingnan niyo po yung sinabi po ng verse number 13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Ayan. So magandang mabigyan pansin po natin yung pong sinabi po ng talata. 'Di ba? You were sealed in the Holy Spirit of promise. Yun po yung sinabi po ng Bible. So yung person na nagselyo po sa atin, banal na spirito. Yes, Holy Spirit is a person. Kaya naniniwala tayo sa tatlong persona. Okay? And then, ang purpose po, earnest. Diba? Earnest of our inheritance. Okay? Yung permanence ng seal. Yung person of the seal, okay? The Holy Spirit. Yun ang tumatak sa atin, nagtatak sa atin. Okay? And then yung purpose, earnest of our inheritance. Yung permanence until redemption. Until the redemption of the purchase possession. Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, may konting doctrinal approach po ito. And I believe once in a while, it is also good na nagbibigay pansin po tayo dyan. Ngayon, ang gusto ko pong i-point out sa inyo, maging particular po tayo. Kasi when we believe, we were sealed by the Spirit. Amen? Diba? Nung tayo po'y nanampalataya, ito yung i-consider po nating marka, divine mark of ownership. Purchase possession. Na tayo po'y pag-aari ng Panginoon. Ngayon, yung pong selyo, okay? Kasi selyado po tayo ng banal na spirito. Ang binibigyan pansin po doon that we belong to God. Diba? Ang tawag natin doon, sealed, sealed for possession. Ibig sabihin po, yung tatak na yan, yung banal na spirito na siyang tumatak po sa atin, mga kapatid, yun po ay maliwanag na talagang marka na tayo po'y pag-aari na ng Diyos. Binili na po tayo sa halaga. So, tayo po mga kapatid ay kinukonsider na purchase possession. I am referring to the genuine believers. Kung totoong mananampalataya, pag-aari po ng ating Panginoon. And then, makikita nyo po na wala nang po pwedeng mag-claim na iba. Di ba? Pagka-selyado na po yan, hindi na po pwedeng i-claim ng kahit sino. Even the enemy. Diba? Even the enemy cannot claim us. Why? Because sealed na po tayo. Yun naman ang tinatawag nating sealed for protection. Sealed for possession.
meron din pong sealed for protection. Yung idea po ng sealed for possession, ibig sabihin po, we belong to God. Yung sealed for protection, mga kapatid, wala nang pwedeng mag-claim pa sa ating iba. Sa Diyos na po tayo. Kaya nga dapat, di ba? Therefore, glorify God in your body which are God's. Because binili na po tayo, mga kapatid. We are now the temple of the Holy Spirit. Binili na po tayo. Kaya dapat, meet for the master's shoes na po tayo. Okay? And then, yung sealed for perfection. Yung kalubusan, mga kapatid. Yung sealed for perfection. Ang idea po, ito naman yung sinabi pong until the day of redemption. Kaya nga 'di ba, ipino-point out natin ang coverage ng salvation, justification, sanctification, and glorification. So, ang ating pong salvation na naranasan, kaluluwa natin, hindi na pupunta sa impyerno. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. And in the daily operation of the Holy Spirit in the life of the believer. Ano po ang ginagawa niya? Sinasanctify tayo. Pinapagiging banal po tayo, mga kapatid. And then, in the end, pagka dumating na po ang Panginoon, okay, yung mga patay na Kristiyano bubuhayin, yung mga natitirang buhay aagawin, pero both, yung mga namatay na binangon at yung mga buhay na aagawin, i-glorify po tayo. Diba? In a moment, in the twinkling of an eye, for the last trump shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Diba? Doon naman po sa sinabi po, mga kapatid, na susunod doon sa talata, we shall all be changed. Meaning, kasama na po yung binuhay na incorruptible at yung mga inagaw, we shall be changed. We shall be changed. Ang idea po ng change doon is glorification. Na yung pong corruptible, papalitan ng incorruptible. Okay? Ang tawag naman dyan, glorification. Kaya, mga kapatid, ang salvation, ito po ay justification, sanctification, and glorification. Salvation ng ating soul, yan po ang justification. Yung daily operation ng Holy Spirit, binabago tayo araw-araw. Kaya ang pagbabago, trabaho ng banal na Espiritu sa buhay ng Kristiyano yan. Hindi po tao ang bumabago sa sarili niya. Ang Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu na gumagawa sa Kanya, sanctification ang tawag po doon. And then yung glorification, yung pong katawang may kasiraan at may appetite sa kasalanan, papalitan na po yan ng glorified body. Wow! Amen! 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 hanggang 18. Nung kinomport ni Apostle Paul yung mga bereaved believers, ang sabi niya, may pagbabangong muli. Wherefore, I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. For this we say unto you by the word of the Lord. Okay? Na tayo pong mga nabubuhay shall not prevent them which are asleep. Kasi ang mangyayari po, yun daw pong mga namatay, ibabangon. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another, comfort yourself, one another with His words. So napakaganda po na atin pong mabigyang pansin. Sealed for possession, sealed for protection, and sealed for perfection. Kumbaga, yun ang magandang tatak ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, pag-aari ka niya, protektado ka niya, secured in Christ. And then, ikaw po yung pagdating niya, i-glorify po tayo. Bibigyan tayo ng katawang walang kasiraan. Kaya, mga kapatid, magandang maintindihan po natin na bilang mananampalataya, ang position po natin, our position is settled, our protection is sure, and our promise is secure. Amen? So ito po ang ilang mga bagay na dapat maintindihan natin. What a blessing na meron po tayong security in Christ, that we are secured in Christ. Amen? You should enjoy that. You should praise the Lord for that.
At iyon yung dapat itatak natin sa isip natin. Huwag tayong nadadaan sa mga magagandang salitaan. Biblia ang kailangan po, mga kapatid. At tayo naman po na nakikinig na ng Biblia, medyo magsusuri din po tayo. Kahit po ako, suriin po natin habang tayo po'y nag-aaral. Mga kapatid, mga minamahal, ang totoong Kristiyano, lahat ng totoong saved, we are secured in Christ. Amen? Yes. Bakit? Maliwanag po sa tinalakay natin. His sacrifice was complete. His salvation was certain. And His seal was confirmed. So, sealed for possession. Sealed for protection. And sealed for perfection. Napakagandang bagay na dapat maging encouragement sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Tanong, are you saved today? Do you know for sure that any moment na mamamatay ka, sa langit pupunta ang kaluluwa mo? Mga kapatid, mga minamahal, hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. At hindi rin kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Ang kailangan po natin, maranasan po natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating pong buhay. Ang kailangan po, mga kapatid, aminin po natin ang katotohanan na tayo po'y makasalanan, tayo po'y mapapahamak, hindi po natin kayang iligtas ang sarili natin, at ang tanging makapagliligtas sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ginawa para po sa atin. Kaya ngayong sandaling ito, kung maliwanag sa iyo at alam mo na totoo ang sinasabi ng Biblia na ako at ikaw ay makasalanan at mapapahamak, hindi kayang iligtas ang ating sarili ng ating mga magagawa, kundi yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. If you want to open your heart to Jesus by faith this morning o sa kung anumang oras sa inyo, I believe ito yung best time for you to do that. Aminin natin sa Diyos, makasalanan tayo, magsisi tayo, buong pananampalataya, tanggapin natin siya bilang tagapagligtas. At ang Biblia po ang nangako, ang salita ng Diyos ang nangako na ikaw ay secure. Ikaw ay may buhay na walang hanggan, hindi ka na kailanman pa mapapahamak, wala nang makakaagaw sa iyo sa kamay ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, if you are not yet sure of heaven and if you want to receive Christ in your heart today, sumunod ka sa panalangin ito. Gagabayan kita sa panalangin. Diyos ang tawagan mo. Buong kataimtiman, talagang sincerely, you pray to God para aminin mo na makasalanan ka, pagsisihan natin ito, tanggapin natin siya by faith, at pangawakan natin ang kanyang pangako. Sige po, manalangin tayo. Kaibigan, kung nais mong tanggapin si Jesus by faith as your Savior, sumunod ka sa panalangin ito at gawin mong mataimtim ang panalangin. Gagabayan lang kita sa panalangin pero Diyos ang iyong tawagan. Sumunod ka sa panalangin ito. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong banal na salita. Salamat po sa katotohanan na akin pong natutunan ngayong umagang ito, ngayong oras na ito. O Diyos, nais ko po na maligtas. Inaamin ko po na ako'y makasalanan, na ako'y mapapahamak. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili, O Diyos. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. At ngayon sandaling ito, kinikilala ko po ang ginawa mo para sa akin. Na ikaw ay namatay, nalibing at muling nabuhay. Na ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang tanging tagapagligtas. Kaya ngayong sandaling ito, binubuksan ko po ang aking puso, buong pananampalataya. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa katiyakan ng kaligtasan na iyong ipinangako sa sino mang tatanggap sa iyo. Panginoong Jesus, ikaw po ang aking tagapagligtas. Buong pananampalataya, tinatanggap kita ngayon.
Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, yan po ang malinaw na sinabi ng Biblia. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tiyak na maliligtas, mga kapatid. Pero yung pagtawag, ito po ay naglalaman ng pagkilala natin na tayo makasalanan at paghingi ng tawad, pagsisisi at pagtanggap kay Jesus. Yun po ang pananampalataya. Na aminin ko na wala akong magagawa, na hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, aminin ko na kailangan ko si Hesus Kristo upang ako ay maligtas, na siya lamang ang tanging tagapagligtas. Purihin po ang Panginoon at sa bawat kapatiran, nawa atin pong na-appreciate ang napagandang kalagayan po natin that we are really secured in Christ. Ang kanyang sakripisyo ay masasabi nating kumpleto, ang kanyang kaligtasan ay sure gurado. Amen? Ang kanyang kaligtasan po, mga kapatid, ay tiyak. Hindi ba kasakali? Sure gurado. Yan po ang kanyang kaligtasan at ang kanyang seal ay konfirmado. Kaya I hope na na-bless po tayo.